Hello guys! Welcome back to our channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang super importanteng topic, kung bakit na-reject ang iyong SPayLater application at paano mo ito maiiwasan sa susunod na pagkakataon. Ready na? Let's dive in! So guys, na-reject ang iyong SPayLater application. Baka may mga discrepancies sa mga details na binigay mo. Narito ang mga tips para ma-increase ang chances mo na ma-approve sa susunod na application. Tip number 1, siguraduhing malinaw ang iyong ID photo at walang sagabal. Iwasan ang mga anino, flash at glare. Dapat madaling makita ang iyong ID. Tip number 2, kailangan mo ng valid ID habang nag-a-apply. Make sure na ito ay present at up-to-date. Tip number 3, double-check ang lahat ng mga information na binibigay mo at siguraduhin tumutugma ito sa mga detalye sa iyong government ID. Accuracy is the key. Tip number 4, siguraduhin na ang tao sa ID photo ay kapareho ng sa liveliness check. Ang consistency ay importante. Tip number 5, kung may ShopeePay wallet ka, siguraduhin na ang information mo sa S-Loan ay tugma sa ShopeePay. Tip number 6, tiyaking walang ibang SPayLater o S-Loan account na naka-activate. Kung meron ka ng account, gamitin ito. Tip number 7, mag-shopping pa sa Shopee. Kapag mas madalas kang bumili, mas maganda ang iyong credit profile. Tip number 8, i-activate ang ShopeePay at gamitin ito para sa money transfers, online payments at QR payments. Super convenient. Tip number 9, gumamit ng digital payment methods tulad ng ShopeePay para sa mga orders at bills. Tip number 10, mas madalas na magbayad ng bills at bumili ng digital products sa Shopee. Mas active, mas maganda. Kung sinubukan mo na ang lahat ng ito at may problema pa rin, subukan ang basic troubleshooting sa app mo. At kung kinakailangan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa Shopee Customer Service para sa karagdagang tulong. At tandaan guys, ang eligibility mo ay depende pa rin sa policies ng Shopee, internal strategies at SPayLater terms and conditions. Baka kailangan mo ring i-update ang iyong information kung may expired na ID. Sana po ay nakatulong ang mga tips na ito para ma-approve ang iyong application sa susunod. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa iba pang useful tips at updates. Kita-kits sa next video!